Hey, what's up guys? Trader Supremo here. So, quick market update tayo mga tol, no? So, currently, yung Bitcoin ay trading at resistance, above resistance. So, kaka-open lang ng New York. So, probably, dalawa lang scenario yung nakikita ko dito. So, para possible, bumagsak to at mag-chop, magkaroon tayo ng failed breakout, no? Okay? Or, mag-dire-diretso ng angat. Okay? So, yun yung possible na unang mangyayari dyan, no? So, dalawa lang. Ngayon, ang question para sa akin, isa ganito yun na mga tol, no? So, ito yung mga range niyan, mga tol, no? So, ito yung levels niyan. Okay? Ito yung mga levels niyan. Okay, so, iguhitan ko lang yung mga levels para alam nyo kung bakit, ano yung mga possible na magiging scenario dyan para alam nyo kung paano nyo i-entry yan, no? So ngayon kasi nakikita ko dito, posibleng dumire-diretso to hanggang dito. Posible, no? Pero, ang tanong is kailan. Okay? So, possible pumunta dyan, ang tanong is kailan. Okay? Kasi pwede, mga tol, ganito mangyari. Pwede magkaroon tayo ng failed breakout today or tomorrow, I don't know, hindi ko alam kung kailan mangyayari, and then mag-chop siya sa gitna na to. Okay? Usually, ganun yung nangyayari. Usually, wala akong sinabi, sa lahat ng oras, usually, majority of time, pero wala akong sinabing certain na ganoon yung mangyayari, mga tol, no? Ngayon, and then next week siya mag-breakout, no? Pwedeng ganoon, no? Ang problema kasi dito, bro, kapag pumasok ka dito, ang stop loss mo will be this area. Correct? Kasi ito yung next low, di ba? So, ang makukuha mo ay target mo ito. Or a possible breakout. So, kapag kinuha mo yan, 1:1 lang yan. Medyo manipis. Pero, pag tinamaan yan pababa, talo ka kaagad. So, hindi ko siya makitaan ng magandang RR. Kapag ganun kasi, manipis yung profit, pangit yung RR. Sa tingin ko, mas maganda na awatin mo muna yung sarili mo to trade. But up to you. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi tayo parehas ng pangangailangan, hindi rin tayo parehas ng kagustuhan ng klase ng setup. So, kung malakas yung loob mo sa mga ganong klase ng setup, why not? No? Again, yan yung resistance mo. Okay? So, possible ba na ito ay breakout, dire-diretso na yan? Okay? Or, failed breakout. Dalawa lang, yun lang yung gagawin yan, bro. So, yun yung nakikita ko. Ngayon, mas prefer ko mag-trade or enter kung magre-retrace. Kung hindi naman, ang daming altcoins, no? So, up to you kung paano mo siya gusto pasukan. At yun lang naman yung scenario na pwedeng gawin ni Bitcoin. No? So, again, uulitin ko. We are trading above key resistance sa weekly. Now, possible mag-fail breakout. Machachap ka dyan ngayon sa gitna. And then, talo ka. Or pwede, kasi pwede mong stop loss dyan, ito lang eh. Tapos nasa resistance ka pa. Kapag naman nilagay mo dito, wala ka nakita. So, ito lang yung pwede mong stop loss. What if mag-failed breakout? Kain ka na agad. So, medyo, para sa akin, tapos ang RR mo lang ito. 112,000 below, no? Para lang kuhain yung high. Up to you, bro, no? Up to you. I'm not sure kung paano mo siya didiskartehan. Sinabi ko lang sa inyo yung levels, no? Okay, Ethereum, medyo bearish tayo kasi bearish yung previous week, no? The question here is, magcha-chop lang tong magiging trade lang natin dito is Monday range kasi magcha-chop lang yan sa gitna, no? So, scalp lang for intraday ang mangyayari dito. So, hintayin natin mag-close yung Monday range. Pero, resistance natin, eto. Resistance natin yan. Okay? So, posible kung saan man mag-close tong Monday range. So, pagka Monday range tapos nag-chop dito, pwede natin siyang i-short. And then, chop ulit dyan. And then, possible umangat dito. No? So, tingnan natin. Ngayon, para sa akin, possible mag-chop lang yung week na to. Again, this is a red week. No? So, hindi ako mag-expect ng full reversal agad-agad unless meron mangyari kay Bitcoin, no? Ulitin ko mga tol, unless meron mangyari mabuti kay Bitcoin, halimbawa merong news, no? Meron na naman sinabi si Trump, possible mag-pump talaga. Pero kung
wala naman abnormal na news, sa tingin ko magcha-chop lang this week. No? Kasi kung magre-reverse tayo, it has to chop muna before mag-pump. Okay? Kasi galing kang bearish eh. Okay? So, yun lang yung nakikita ko for now. No? So, Ethereum, current resistance mo dyan, ito. So, titingnan mo dyan kung paano yung magiging reaction ng market. So, kung Monday range natin mag-close dyan at nagkaroon ng sweep dito and then ganyan. Then, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng shorting opportunity. No? Pero for now, ito lang yung nakikita ko. No? Possible failed breakout dito. Okay, so failed breakout area to. No? Failed breakout area yan. From here to here. Possible failed breakout area. Okay? So, ingat lang ng konti. Pero, again, sabi ko nga sa inyo, no? Anticipation lang yan. Kung walang trigger, walang confirmation candle, wala tayong magagawa. Okay. Solana currently nasa resistance tayo, bro, no? So, ang resistance natin ay ito. Okay? Ang resistance natin yan, medyo bearish pa rin tayo, no? Again, failed breakout area to. Or retracement for selling area yan. Uulitin ko mga tol, para sa akin. Para magkaroon tayo ng proper pump, it has to chop here. Kailangan mag-chop muna bago mag-pump. Kasi pag nag-pump yan, sobrang walang kwenta ng move na yun. Maniwala ka sa akin. Okay? Yan yung reason kung bakit yung mga alts hindi makahingi. Kasi nga si Bitcoin ganun yung ginagawa. Kapag nag-pump, wala siyang proper retracement. Ngayon, kapag nag-dump, papaangat pa lang yung altcoin, sasabayan ngayon yung dump. Ang mangyayari, magkakreate siya ng lower low kay altcoins. Yan yung ginagawa ngayon ni Bitcoin. Okay? So, mag-iingat lang ngayon ng konti. Yun yung sinasabi ko. Hindi tayo pwede mag-play victim palagi sa market. Ang kailangan mo, mag-ingat. Again, we are playing the long game. Kahit na wala tayong entry, as long as hindi tayo pinapatay lagi ng market, play the long game. Kasi eventually, meron ka makukuhang setup na papaldo ka talaga ng mabigat eh. No? So, play the long game, relax. 1%, test the water muna sa mga trade, ganun lang muna. Ulitin ko meron tayo dito, kay Solana, okay? So, main target mo dito, ito. Okay, ulitin ko bigyan ko ng example, no? So, ang possible retracement area mo ay ito. Ito. Okay, ito. Yan. Possible retracement area mo yan for selling. Okay. So, tingnan natin kung paano. Again, wala pa tayong entry. Yung bear, una, yung bias, yung entry system, exit, and then the risk management. Wala pa tayo dyan. No? Ina-anticipate pa lang natin yung possible bias natin ngayong week. No? So, ito yung nakikita ko, bro, na possible maging area of resistance natin. So, pwedeng maging ganyan. Ngayon, mas maganda kung i-hit niya to. Mas maganda. Pero, again, bearish tayo. Hihintayin ngayon natin kung anong gagawin nitong week na to. Current week. Ngayon, dalawang scenario is to create a new low, which is yung previous month low, and then tsaka tayo magkaroon ng reversal. Or, magkaroon tayo dito ng possible chop. And then, tsaka tayo mag-pump next week. No? So, yun lang muna. Kasi, galing kang bearish week eh. No? So, yun yung best scenario para sa akin. No? Yun yung para sa akin. No? Up to you kung paano mo siya i-take. Gawin mo lang tong guide. No? Para, sinasabi ko sa yung mga area for, possible na magkaroon tayo ng failed na breakout. No? Sui, I think is, ganito yung kay Sui. Sui, meron tayong high dito. Okay? Ngayon, yan yung resistance mo. Okay? Meron ka ring resistance dito sa area na to. So, possible magkaroon tayo ng sweep and then possible hanggang dito lang. Sorry, mali yung linya ko. So, meron tayong high dito. Meron din tayong high dito.
Okay? So ngayon, posible magkaroon tayo dito ng ganyan. And then, possible chop. And then, angat. Kasi meron nakuha na yung sweep sa monthly. So wala nang pupuntahan doon. Hindi niya na kailangan. Pwedeng magpunta pero hindi na kailangan. Compare mo kay Sol, meron pang natitirang low sa baba. Okay? Kay Sol, meron pang natitirang low sa baba. Okay? Okay, ito yung low na natitira kay Sol. Okay, yan yung low na natitira kay Sol. So, meron pang natitirang low. So, posible, kunin pa yan. Okay? So, mag-ingat tayo ng konti. Okay? Kay Sui, nakuha na. Kaya, hindi niya na kailangan. So, possible hanggang dito lang ang ingat niyan. Pero, gaya ng sabi ko, nag-approach siya ng resistance. So, pwedeng maging area yan for drop. No? Ikaw bahala, bro. No? Sabi ko lang sa'yo, we have a bias. Kailangan ko lang sundin. Pag mali. Kailangan mo lang ingatan yung capital mo. Play the long game. No? Huwag tayo masyadong atat. Okay, Link. Link. Check natin si Link. Paano ba tong si Link? Okay. Okay. Link. Ganito yung possible na mangyari. We still have a resistance dito. Tapos ito. Ngayon tingnan natin kung paano mag-form yung Monday range. But sa nakikita ko, possible ganito yung mangyari dyan. And then possible ganito. Okay? Kasi nakuha na yung low eh. Hindi niya na kailangan balikan to ha. Hindi niya na kailangan balikan yan kasi nakuha na yung liquidity dyan. So wala na siyang makukuha dyan. Kumbaga, redundant na yon kapag binalikan niya pa yon. Or possible, bearish or change na ng structure sa monthly yon kapag binalikan niya pa to. So ngayon, ito lang yung nakikita ko dyan. No? Possible fill dito, tapos angat dito, then tsaka siya mag-explode. No? For now, medyo, baka ma-chop ka bro eh. Yun yung kwento niyan eh. Baka ma-chop ka. Mahirap. Ngayon, up to you. Baka meron kang intraday setup, up to you. Ngayon, ito po ay intra-week. Yung supreme range lang yung tinuturo natin. No? Ondo, tingnan natin si Ondo. Ondo, resistance din to eh. Okay? Resistance din to bro, si Ondo ha. So, posible, magkaroon tayo ng chop dito, and then, ganun din. Okay? So, konting ingat lang. Ito yung mid area niyan eh. Mid area niya, asan? Ito. So, possible dito or dito lang. No? So, ingat ka ng konti. Sabi ko nga, ito yung resistance, immediate resistance niyan o yung possible na magkaroon ka ng failed breakout dito. Okay? So, ingat ka ng konti dyan. Ingat ka ng konti. No? Pero kung meron kang setup for intraday, up to you kung paano mo siya papasukan. Ang tituro ko po ay intra-week. No? Kumbaga, yung mga big move, yun yung hinahanap ko. So, kung wala ako nun bro, hindi talaga ako pumapasok. Kasi nangihinayang lang ako sa pera bro. No? Pero, yan. Ito yung resistance ngayon. Well, pwedeng magkaroon tayo ng ganyan talaga. Tapos, possible. Tingnan natin kung paano mag-form this week itong ano. Pero, ito lang muna. Ito. Okay? Yan yung resistance niya kay Ondo. No? Dogecoin. Tingnan nga natin itong si Dogecoin. Okay. Meron tayong current resistance dito bro. No? Meron tayong current resistance dyan. So, probably, pwedeng magkaroon tong area na to ng failed breakout. Then, possible mag-chop lang dito. Again, uulitin ko ang bias ko po ay magkaroon ng chop. No need po magkaroon tayo ng... ngayon, itong Doge kasi hindi pa nakukuha yung low. Hindi pa nakukuha. So, pwede niya pang maging target to. Pero, pwede rin hindi niya kunin. So, pwedeng hanggang dito lang. Kaya nga, pagka nag-enter ka ng short dito, play short TP1 dito, and then TP2 dito. Okay, ganun lang. Tapos, SL ka agad pagpasok dito sa range. No? Para... maingatan mo yung capital mo. Again, protect your capital. Yun lang yung mano ko sa inyo. Again, sabi nga ni Paul Tudor Jones, being flat is a position. No? Kasi hindi mo kailangan umentry lagi. Kasi the more na entry ng entry, lalo kang, kasi pag entry mo, may risk na yun eh.
kung wala kang entry, then wala kang risk. Tapos, meron kang setup na maganda, yun yung napasukan mo, then mas maganda yun. Diba? So, again, ito yung possible resistance mo ngayon. So, possible placement ng Monday range dito, and then mag-drop, and then take out to, TP1. And then, kung sakali man, mag-chop lang dito at next week umangat, and then, tsaka tayo mag-analyze ulit. Pero TP2 mo is here. Kasi hindi pa niya nakukuha yung low. Okay? So, yun lang. Yun lang yung makikita mo ngayon. AVE. Okay? AVE. Tingnan natin bakit siya may ganun. AVE. Okay. Reason ko AVE, bakit siya nagpapam ngayon is because meron tayong sweep ng daily low. Okay? Pero resistance to, meron tayong resistance ngayon, no? Okay? Weekly. Okay, no? So, inside week kasi siya na-close. Okay. So, breakout area to. Breakout area to. Tol, no? So, breakout area to. Breakout to. Breakout area. Ngayon, ang problema ko lang dito, breakout area. Ang gagawin ko dito, kung ako magte-trade nito, hintayin ko yung Monday range. Kasi kung Monday range mo, mag-chop siyang ganito, tsaka siya mag-pump. Ito target mo Ito yung target mo. Tsaka ito. Ito yung target mo, bro. No? Yan, ito. Yan yung target mo, 284. Kay AVE, ang target mo is 284. Bro, no? Okay? So, kung ikaw magte-trade kay AVE, so possible target mo dito ay 84. Pero, resistance to tingnan lang natin kung paano magpo-form yung Monday range, no? Kasi resistance to delikado, bro, no? So, tingnan natin kung paano tayo kukupalin ni Bitcoin muna. Pero, again, kung ako maglolong, ang lolong ko dyan si AVE. Ano ba nangyari kay AVE? Okay, yan, AVE nga. Kasi ito yung target mo. Okay? Okay. Tapos, ito yung breakout area. This is your breakout area for AVE. No? Breakout area. Titingnan natin kung paano siya magpo-form. No? So, yan yung range natin ngayon. So, tingnan natin kung paano siya magpo-form. No? So, pwede natin tingnan dito tomorrow. Then, baka siya mag-straight ng ganito. Okay? Kasi baka bigla tayong mag-dump si Bitcoin kasi nasa high nga si Bitcoin, di ba? Mag-chop, tapos ito. Di ba? Tingnan muna natin kung paano siya mag-perform. Okay? Pero kung ikaw, kung malakas loob mo, try mo agad entryhan, up to you. Kasi resistance to Alam nyo naman, ayokong pumapasok sa resistance No? Pero, why not? Di ba? Bahala ka sa buhay mo, no? So, kung hindi ka na-entry dito, syempre, mahirap ng entryhan to kasi ito yung magiging stop loss mo yun No? What if mag-chop siya dito? Tapos, Wednesday siya mag-pump. Ma-draw down ka ngayon dito. Ngayon, either i-out mo yan dahil meron kang drawdown or mag-cut ka early. So, medyo, sabi ko, hindi maganda yung timing, no? Ulitin ko, ang maganda dito kay AVE, malinis yung target, no? So, yun yung target mo kay AVE. Ito yung breakout zone mo. Breakout zone. So, tingnan natin kung paano lang magre-react yung price ng Tuesday, Wednesday. Yan. Again, pwede ka mong pasukan yan. Up to you. Paano mo siya dediskartihan. Pero kung hindi ka nakapasok dito, medyo alanganin kang pumasok dito. Kasi possible niya, pero ano to 3:1 na rin to So, okay rin siya. Up to you, bro, no? Kung gusto mo. Pero kung ako maglolong, yan yung ilolong ko. Baka lang kasi si Bitcoin biglang mag-chop, yari din to. Yari din yan. So, tinatimingan ko lang kasi hindi pa sarado yung Monday range So, tinatimingan ko lang, bro, no? So, Litecoin. Litecoin, resistance din tayo, bro, Ingat lang ngayong konti kasi resistance tayo dito kay Litecoin, no? Resistance tayo kay Litecoin. Okay?
resistance yan. So, tingnan natin kung paano mag-form yung Monday range kasi babigla kang bagsakan yan, no? Tapos, kuhain to. Okay? Medyo mag-ingat ka ng konti. No, baka mabagsakan ka niyan. Ito yung resistance niya. Baka mabagsakan ka ni Litecoin, no? Ingat ka ng konti. ADA. 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 So, ADA, meron tayong resistance dito. Resistance natin kay ADA. Ito. Okay. So, dito natin babantayin yung Monday range natin. So, tingnan natin kung possible magkaroon ng ganyan. Tapos, go into. No? So, yun muna. No? Yun muna. Wala akong makitang possible na ano. Kasi, pag pumasok ako dito ngayon, bro, pag inilagyan ko ng stop loss dito, ang target ko ito. Nang naalanganin. 1:1, tas alanganin pa. No, so medyo kailangan mo mamili. Kumbaga parang ano lang din 'yan. Parang jowa mo lang din 'yan. Kailangan mo kilatisin. No, pag naghahanap ka ng partner, kailangan mo kilatisin eh. Hindi pwedeng okay, maganda, malaki yung dede nito, okay na to. Huwag ganoon. No, so kailangan kilatisin mo kung masarap bang kasama, 'yan. Mga ganyang bagay. Ngayon, halimbawa, ang makukuha mo lang is 1:1. Sabihin natin 1.5:1, tas stop loss mo, tas alanganin pa kasi nga wala kang confirmation. Worth it ba yung trade? Yun yung tanong, una tanongin mo na, worth it ba yung trade? Ngayon, kung high time frame naman, nag-expect ka ng breakout, well, ito stop loss mo. Na kung malakihan, kung ano ba, mag-spot ka, tapos yun yung stop loss mo kasi monthly low yan, nakuha na eh. Problema nga, dahil leverage trader tayo, kailangan maingat tayong entry, no? Partcoin. Wow, na-short to. Partcoin, tingnan natin Partcoin. Partcoin. Eto. Ang mali natin dito kay Partcoin, naiwan tayo dito. Pero eto, obvious talaga na possible breakout. Kasi breakout zone to eh. Sayang breakout zone to. Okay? So, meron ako indicator na didetect tong breakout zone. So, hindi ko lang pina-flash screen. Siyempre. Pero, kumbaga, sinasabi ko lang sa inyo yung mga area. Pero, sa may kabilang screen ko, nakatingin ako kung nasan yung mga breakout area. No? So, sayang. Pero, target mo dyan ito. No? So, yan yung target mo. Okay? Sayang hindi natin nakuha to. Breakout area to eh. Okay. No problem. So, kasi pwede rin siyang mauntog dito eh. Pwede rin siya mauntog dyan Tingnan natin kung paano mag-close yung Monday range. No? So, tingnan natin muna. Test nyo muna yung tubig. Sabi nga nila, no? Huwag agad-agad, no? Kasi baka mapahama ka eh. Test the water nga muna di ba? Ito, isa pa rin to, no? So, meron ako dito naka-flat na breakout area nga to. Kaso nga lang kasi, hindi ako nag-open ng weekend ng chart eh. Late, ngayon lang. Kasi nga, magsisimula tayo ulit ng panibagong chapter ng ating trading journey, no? At isasama natin ang lahat, no? So, ngayon, ito kasi yung range mo. Yan yung range mo. Okay? Breakout to. Problema, hindi ko nakuha. Yan, no? So, sayang. Problema nga lang, dahil, ano ba to? Red ba to? Hindi, inside week. Yes. So, target niya talaga to. Yan, no? Sayang. No problem. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. No? So, hindi. Ang target mo pala ay ito. So, 39. No? So, posible yung target mo to. No? No problem talaga eh. So, popost ko nga sana to kanina. Kaso, antok pa ako eh. Sayang. Ano na sana yan. Pero, wala talaga eh. No? Tao. Ano ba itong meron kay Tao? Etong kay Tao, medyo hindi ko trip. Okay? Hindi ko trip tong si Tao, no? Kasi, bearish pa siya eh. Tapos, weekend pa siya nag-pump. So, posible magkaroon tayo dito ng ano eh. Ang problema niya, is ang taas niya agad, no? Kasi ito yung high.
Ito yung high, ito possible resistance. Well, pwede niya nang kuhain to, no? Pero no man's land dyan, bro, no? Again, red ka dito, hindi ako nag-expect ng full reversal nang galing ka red candle. Gusto ko magkakaroon ka muna ng chop tsaka ka ngayon aangat. Hindi yung galing ka dito bigla ka magpapump. Abnormal move yun. Delikado yun. Kasi possible sign yun ng retracement pababa. Kapag ka ganun na, ulitin ko bro, kapag ka yung market, halimbawa galing ka sa red candle, tapos yung wick na yun nagpump, mali yun. Ibig sabihin nun, medyo delikado yun kasi ang nangyayari nun, kumukuha ng longs para ibagsak. Mas maganda sa akin, galing ka sa red, tapos nag-chop ka ng wick na yun. Nagsasign yun na wala nang sellers, hirap na yung seller ibagsak yung price, and then yung buyer pumapasok na. So, dun, ngayon, yung chop na yun, dun ka ngayon hahanap ng opportunity next week, no? Ganun yung ganun yung flow ng market. Ganun dapat. Okay? Ganun dapat, ha? So, ngayon, kapag hindi mo nakita yung ganun, wala tayong magagawa. Relax ka lang, huwag mo munang pasukan. Kasi, kapag papasok ka na lahat gusto mong pasukan, ibig sabihin, ang tingin mo sa sarili mo, magaling ka. Okay? Ganyan ako dati at hindi magandang experience yon. Kapag ka iniisip na sobrang galing mo, na lahat ng alam mo makukuha mo sa market, hindi. Relax ka lang. Kapag ka yung setup mo hindi mo makita, huwag mong pasukan. Ang problema kasi sa atin, masyado kayong kinakain ng social media, no? Kapag may post yung isa ng trade, gusto mo meron ka rin. Hindi mo alam na ang dami palang talo nun. Ang dami palang talo nun. Kumbaga, scalp lang ng scalp yun. Bahala. Hindi wala siyang pakialam sa pera. Well, hindi mo pwedeng gayaan yun kasi hindi ka naman ganun kayaman. Okay? So, kailangan mo sundin yung sistema mo. No? Tulad nito. Ngayon, nasa resistance ka ngayon. Pwedeng mag-breakout yan, kuhain to, or pwedeng dito na mag-chop. Ngayon, kung maglo-long ka dyan, ang target mo lang ito. So, 1:1. Asan yung pera dyan? Walang pera dyan, bro. No? So, yun yung lagi kong pinopoint sa marami, no? Kapag kaalanganan yung trade mo, huwag mong pasukan, no? Kasi sasakit lang ulo mo. No? Napakasarap ng ulo, hindi mo iniintindi yung trade. Kasi kapag nag-long ka dito, yan, target mo to. Paano kung mag-chop gaya ng sabi ko? Kasi 'di ba majority nga ng time kapag merong sweep sa weekly, monthly level, which is nangyari nito, magcha-chop mo na yan, isang linggo, tsaka siya pang papump. Dayari ka na, bro. Tanang fee nun, ang laki ng fee nun, bro. Lalo na kung nasa exchanges ka. Durug ka ron. Halimbawa, yan. Ito yung entry mo. Ito yung target mo. Ito yung stop loss mo. Mas malaki pa yung risk kaysa sa reward. Pag nag-chop yan dito, either may stop out ka, maanuhan ka ng fee, tapos hihintayin mo ng 1 week kang stress. Di wag kang pumasok. Napakasimple ng sagot sa tanong na yan. Wag kang pasukan. Hayaan mo silang mag-chop. Uulitin ko, galing ka ng red. Eto green week na pala to, no? Pero galing ang open mo sa close mo malagkalapit. So hindi maganda. So either doon ka sa low makapasok or sa retracement ka makapasok, no? Up to you, bro, kung anong gusto mo sa buhay. Pero para sa akin, para saan baka mag-chop kasi? Baka mag-chop, no? Kung ako papasok dito ng long, dito, stop loss ko ito, target ko breakout. Okay, target ko 0.4. 0.4 yung magiging target ko. Kung papasukan ko yan, Okay? So, mangyari ko dyan, hintayin ko dito, lagay ako ng SL dito, target ko ito. So, that is 6:1. Diba? Ganun yung trade na dapat na pinapasukan mo kasi worth it. Okay? Okay. Paano lang yan? Halimbawa, maghahanap ka ng sisig. Tapos, dinayo mo ng Pampanga, galing ka ng Bulacan. Tapos, worth it talaga kasi masarap sisig sa Pampanga. Di ba? So, worth it. Yun yung mga trade na papasukan mo. Pero halimbawa, galing kang Bulacan, pupunta ka Cabanatuan, bibili ka ng sisig, may mayonnaise yun, yari ka ron, bro.
Magkaka-acid reflux ka ron. No, so, no, so, ingat lang ng konti. No? No, so, yan. Inch. Ay, ito si Inch. Medyo aranganan kasi nasa high. No, nasa high ka. So, breakout. Dalawa lang yan kasi bro. No? Kapag ka ang pasok mo sa breakout, so ina-expect mo, lilipad. Which is majority of the time, hindi nangyayari. No? So, ikaw. No? Kasi ito lang yung pwede mag-stop loss mo dyan eh. Paano kung mag-chop? Yari ka. No? So, yun yung mga point ko bro. Again, pero kung nakuha mo naman yan, kumita ka ng kumita ka ng 1:1. O panalo ka. Up to you bro. Basta ako, sinasabi ko lang yung mga reality ng trading. Hindi kita Sinasabi ko lang yung mga reality ng trading bro. ENA. Etong si ENA kasi bro, meron pa siyang monthly low. So, posibleng bumagsak pa. Tapos, ang pangit, alanganin pa ng setup mo. So, ngayon, alanganin kasi talaga eh. Pwede niyang kuhain to. Then from here, mag-chop ka na. Okay? Ulitin ko bro, sa mga kung bakit chop yung bias ko ngayong week is because galing kang monthly low. O yung majority ng altcoins galing monthly low at si Bitcoin nasa resistance. No? Pwedeng breakout pwedeng true breakout yan. Pero New York pa lang kasi. Tingnan natin yung closing ng daily candle. Kung closing ng daily candle, mag-stay siya dito, tapos Tuesday dito, magbe-breakout talaga yon. So, ang gagawin ko doon, mag-set akong ganyan, ninipisan ko yung stop loss, tapos, ite-trail stop ko na lang habang umaakyat. No? So, mas maganda yung ganun na lang yung gawin mo. Kung ang ina-expect mo talaga is breakout. Pero bro, iulitin ko kung ita-trade ka ng intraweek at eto yung entry mo, ito yung stop loss mo. Hindi ka pwede mag-stop loss dito kasi tusungkitin yan. Maniwala ka bro. So, ito lang yung pwede maging stop loss mo dyan. Ito yung entry mo. O sabihin mo, ito yung entry mo. So, para kumita ng 3:1, kailangan yung trade mo nasa at least ito. Yan. Diba? So, para mag 3:1, kailangan at least 115 breakout ng all-time high ang gusto mo. So, medyo, tapos second week ng galing ka pa ng previous week high, no? So, medyo, mapapaisip ka ba? No? So, up to you, bro. Up to you. Sabi ko nga sa inyo, kung anong gusto mo, gawin mo. Ito, medyo shorting bias dito kasi nga hindi pa nakukuha yung low, pero pwede rin kasi hanggang dito lang. Kasi sabi ko nga, pwedeng mag-chop lang yan, and then next week tsaka tayo mag-pump kasi galing ka sa red. Hindi ka mag-expect na galing ka sa red ng reversal, full reversal. No? I mean, yun yung para sa akin tama. Pero para sa sistema ko tama. Pero kung iba yung gagawin ng market, mas tama yung market kasi siya yung actual. Atin konsepto lang 'Di ba? Based lang sa mga historical na patterns no. Syempre, yun lang naman yung inaaral natin. Walang standard ang trading, bro. No, ulitin ko, walang standard ang trading. Ngayon, ang ginagawa lang natin dito is showcase natin yung sistema na binuo ko. Up to you baka pwedeng makatulong sa iyo. No? So again, walang ang trading kasi future prices 'yan. Kahit na sinong guru o wizard pa, hindi alam yung mangyayari kasi future prices 'yan. Okay? Unless insider ka. Kaya nga mayayaman yung mga insider kasi nga alam na nila. Okay, i-pump natin 'to pero tayo nasa baba. Lukuhin natin yung tao. Then, kaya nga mayaman yun Pero yung trader na talagang normal, na nakatingin lang sa chart, medyo mahirap. Kasi ito yung long game hindi siya instant. Reasonable lang siya kasi kung magaling ka, you'll earn money. Okay? Pero kung hindi ka magaling, magre-reflect din yan. No? So, long game, aralin mo lang ng aralin kung paano ka magiging dyan. No? So, yun lang. Yun yung analysis natin. Okay. Tingnan natin kung kakaroon tayo ng failed breakout. Gaya ng, okay, no? Meron tayong Telegram, no? Doon ako nagpo-post ng possible mga setup natin. Ngayon, for this kasi hindi pa ganun kalinaw, no? So, hindi ko pa mabigay yung gusto, no? Pero, medyo alanganin tayo ngayon, bro, no?
kay Bitcoin kasi ulitin ko, nasa resistance ka at paano ba to? Okay, nasa resistance ka eh. So ito yung failed breakout area. Itong area na to. Sorry. Asan ba yung failed breakout area? Yan, no? Failed breakout area yan. So, possible dyan tayo magkaroon ng chop. No? Up to you, bro. Kung anong gusto mong gawin. Sinasabi ko lang, okay, mag-ingat ka lang dyan. Kasi, para sa akin, hindi talaga magandang area to long to. Kasi wala akong mapapala dyan. Mag-long ako dito, stop loss ko dito. Bumalik siya sa all-time high, that is 1.5:1. So, hindi siya worth it, no? Up to you, bro. Kung anong gusto mo, no? So, tingnan natin kung paano gagawin ng New York. Okay? Ngayon, kung gusto mo mag-sell naman, sa tingin mo, possible for shorting area to, up to you, bro, no? Sinasabi ko lang sa inyo yung mga area. Wala akong setup na makita, so wala akong maano sa inyo muna sa ngayon. So, yun lang muna mga tol. Maraming salamat sa mga gusto ng guide, no? Andyan yung Telegram channel natin. Diyan tayo maglalagay ng mga setup. Ngayon, wag nyo apurahin yung Telegram, no? Pag walang setup, hayaan nyo dyan. Hanggang ilang taon yan nandyan, no? So, kapag meron tayong magandang setup yun, dun tayo magsa-size up. Pag walang setup, relax, kumain kayo ng buko, no? Para hindi kayo na masyadong gigil, no? Para relax, no? Andyan lang 'yon. Siguro isang dekada andyan 'yon. So play the long game. Play lang natin yung long game, no? Relax lang tayo, no? So yun lang muna. Up to you kung meron kang mga intraday setup. So maraming salamat sa pakikinig, bro. Pasali kayo sa Telegram. Kailangan nyo lang mag-trade under my BingX account. BingX link, BingX affiliate link, no? So wala kayong babayaran, free. Basta nagtitrade ka gamit yung link ko, free yun, no? So binabayaran tayo ng BingX para i-promote yung nila. Then in exchange, syempre tutulungan natin mag-build ng user yung BingX, no? So yun lang muna. Maraming salamat, kapatid. God bless. Ay, ulitin ko meron na naman akong narinig na maano ng SEC, no? Yung binabawal na ngayon yung mag-promote ng kahit na anong exchange, no? I mean, Australian citizen po ako, no? So hindi po siya ma-apekto sa akin. Pero kung sakali man na bawalin ako, kahit na Australian citizen pa rin ako, so wala akong problema, no? Susunod tayo. Ngayon, kailangan nyo na sumali ngayon, or pag kinlose ka yan, wala, hindi ko na yung maipopromote yung Telegram channel natin na yan. Pasensyahan tayo, hindi ka makakasali. No, so kung sumali na kayo agad, up to you, bro, kung paano magiging ng SEC, no? Baka kasi bawalin, no? Kahit na Australian citizen ako, baka bawalin din ako okay, wag mo nang gawin yan kasi ang audience mo ay Filipino rin. So, hindi ko alam kung paano. I-consult din natin para maging fair, no? Lalaban tayo ng patas, bro. No, so ganoon talaga. Wala tayong magagawa, bro. Yun yung malaking kalaban natin kasi regulations. Kasi ang crypto kasi, 'di ba, decentralized. Pero dahil nga hindi ko alam kung ano bang ayaw nila bang yumaman tayo o ano ba. Pero regulations talaga yung laging problema ng no? Kasi anything na walang regulation talaga mahirap siyang awatin eh. Pero pag nilagyan mo na ng regulation, medyo mahihirapan na. Kaya medyo, pero maganda yun Maganda yun. Bakit? Kasi nga, mawawala na yung mga nagra-rug pull, yung mga mapagsamantala, no? Na mga projects. Marami tayong nakikilala ganyan, lalo na sa meme coins, no? At maganda yun para sa market. Maganda yun para sa community na hindi ganun, no? So, yun lang muna. Maraming salamat, kapatid. Ulitin ko, kapag hindi ka, pagka binawal tayo, bro, ng SEC na mag-promote ng kahit na anong grupo, ganyan. So, ma-automatic close ko yung Telegram natin. So, lahat lang na nakapasok, yun na yung makakapasok, no? So, pasensyahan na lang, bro. Pero, kaya sumali na kayo ngayon pa man, kasi may 30 days pa naman nata yun, na kung ano man yung rulings na ibibigay nila. No? So, yun lang muna. Maraming salamat, kapatid. God bless sa inyo, no?